Binamatay ang convergence sa southeast ng Guam, nasa high vorticity na. Posible na itong matawag na Invest 92W within 48-hour period. Pero mararamdaman pa ito this week. Tropical Storm Ada na natiling stationary sa silangan ng Bicol Region na nagdadala ng matitinding pag-ulan at pagbaha. Inaasahang patuloy na kikilos ito pahilagang silangan na habang ito ay unti-unting pinapahina ng frontal system. Na nalalabi ng Northern Luzon at Southern Luzon, patuloy na magiging maulap at asahan ang malawakang pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng Luzon hanggang Southeastern Luzon. Metro Manila, bagamat katamtaman, maulap at mahangin ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 18, 2026. Ang oras na ating boss pa yung umaga ay alas 11:23 na ng magtatanghaling tapat. Ramdam na natin ang bahagyang pagbaba ng atmospheric pressure dito sa Metro Manila pero ay patuloy lamang tayong magiging katamtaman pero asahan ang mahangin na dahil sa outer band ditong si Ada na nariyan na sa may bandang Catanduanes o bandang hilagang silangan ng Catanduanes. Kasi kumikilos nito dahan-dahan pahilagang silangan na unti-unti magkakaroon niya ng drifting dahil nga po sa resistance ng weather system ng Easterlies at yung harang naman ng sea line na magbubunsod po dito kay Ada na magsisirko o magdidrift paikot, parang magro-rotation lang siya and then bigla itong dahan-dahan kikilos patimog kanluran. Pero habang nagaganap yung ganyang galaw niya, unti-unti naman itong humihina dahil sa matinding resistance ng dalawang weather systems. Yung mainit na easterly trade wind at kasabay naman ng sea line na humaharang sa kanya para ito ay kumilos pahilaga. At dahil ang northward ng kanyang wind flow ay pa-northeastward, napipigilan tuloy ito ng ridge of high pressure area dahil po sa ating amihan sa hilagang bahagi nga po ng Luzon. So, inasahan natin na mananatili pa yan itong si Ada dyan sa may bandang Southeastern Luzon, sa may bandang baybayin nga po ng Bicol Region sa Catanduanes, habang kumikilis muna ito pahilagang silangan muna. At magpapatuloy po ang malawakang pag-ulan dyan. Ingat po sa mga kababayan natin sa Bicol Region dahil nagkaroon na po ng sunod-sunod na malawakang pagbaha ang ilang bahagi sa Bicol Region mula pa kahapon. So sa ating radar imagery, halos wala tayong kaulapan dito sa may bandang Calabarzon area at Metro Manila. Although mahangin tayo at gloomy dahil sa medyo nagkakaroon ng northwest flow ng hangin dahil sa sirkulasyon ni Ada at yung hangin naman mula sa hilagang silangan, yung northeasterly trade wind natin na nagbubunsod po ng malamig na tuyong hangin at nagbubunsod po ng sea line pa rin dito sa silangan ng hilagang Luzon. Patuloy na magbubunsod po ng maulap na himpaporin at kalat-kalat pa rin na pag-ulan. So wala tayong magiging masyadong alalahanin sa Metro Manila at ilang karatig Luzon, kundi yung mga forecast lamang na may mga tsansa tayo na uulanin. So makita rin natin ang mga pagkulog at pagkilat, typically dito pa rin yan sa pagitan ng sea line at yung lokasyon ni Ada ha. So sa mga kababayan natin sa may bandang Bicol Region at nagpapang-abot yan sa ilang bahagi ng Quezon Province hanggang Polillo Islands at maaring mag-aabot ang ilang outer rain band dito sa may bandang Aurora Region. Pero dahil malakas po yung resistance ng shear line dyan, siguro hindi masyado ramdam yung matinding impact ng outer rain band. Pero hindi mawala ang mga kalat-kalat na posible pa rin mga isolated rain showers ha. Siyempre may puwersa pa rin yung si Ada kahit papano. May mga parte ng outer rain band niya na medyo makakalusot pa rin kahit pakonti lamang. Sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at few clouds pa rin, very obvious naman. Pero umaaraw dito sa amin sa Caloocan, pero mag-gloomy ang panahon. So, ganyan lamang ang mararamdaman natin sa Metro Manila. Yung isolated rain showers nakataas pa rin dahil yung ating forecast storm prediction ay nasa 100%. So, particularly dyan, bandang eastern sections niya ng NCR malamang. Papasok na yun ng bandang Rizal, Taytay, yan, hanggang bandang Quezon Province, hanggang bandang Laguna area.
Sa lowest temperature na natala na weather station kanya ng 6:33 AM, lowest na ang 23.5 degrees Celsius. Kahapon may bahagyang tumaas ang konti pero mababa yan maituturing sa amin na 30.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:18 PM. So ibig sabihin namang yan mababa ang heat index namin sa Caloocan, 34.1 degrees Celsius lamang. Ang pinaka highest heat index namin sa Caloocan, so wala tayong magiging forecast muna. Pero sa PSIC Sims in past 24 hours na natili ang Zamboanga Peninsula na may pinakmataas na air temperature na 34.2 degrees Celsius at sa Baguio mas bumaba pa at mas lumamig pa sa kanila na 14.2 degrees Celsius. So patuloy pa rin ang ginaw dala po ng ating amihan dyan sa hilagang parte po ng Luzon. Kaya mataas pa rin ang alon dyan sa baybay ng La Union, pataas na Ilocos Norte dahil sa malakas na daloy ng northeast monsoon. Sa inulan naman ay ang Bira Catanduanes, nakaranas sila ng total rainfall of 217 mm. Grabe, kaya nagkaroon po ng mga iba't ibang pagbabaha ang naranasan dyan sa bahagi po ng Catanduanes. So, at ilang parte po ng Bicol region yan at lumabas na yun sa mga balita. So, hindi tayo nagkamali ng paalaala na inaasahang magkakaroon ng malawakang pag-ulan nga po sa may ng Bicol region o most of Southern Luzon na magdadala po ng malawakang pagbaha at hindi nga tayo nagkamali ng ating prediction na magkakaroon ng malawakang pagbaha dyan sa parte ng Bicol region. So hopefully ay humupa na po yung baha pero mag-iingat pa rin po mga kababayan natin dyan sa may bandang Bicol region po. Unang buwan pa lamang ng taon marami na kaagad ang binaha. Sa ating outside humidity, mataas ang concentration natin, 81%. Bumaba ito ng 2% since last hour. So, medyo mataas ang ating moisture concentration sa paligid. At ang ating barometric pressure, nasa 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. Kani-kanina, bumababa po yan. Nararamdaman kasi yung presensya ni Bagyong Ada. Tapos, meron tayong space weather status. Although, puro minor ito, nakataas ang extended warning as of 6:36 AM ng kaninang maga. Nakataas ang geomagnetic index, K44 index. So, at least mga minor ito. Persisting yung condition. So, yung area impact primarily forward na 65 degrees. Geomagnetic latitude ay expected sa North Pole and South Pole or Northern Southern Hemisphere. At may mga maliitang tsansa na mga fluctuation sa mga power grids at auroral activity. Base sa ating NOAA KP Index breakdown mula sa data feed ng NOAA ay at least 4.67 ang pinakamataas na KP index ang aabutin o G1 geomagnetic storm. So wala tayong solar radiation, mapakababa, pero yung radio blackout at least 55% within 3 days daw. Dahil yan sa yung radio blackout, likely may mga complex region daw ng solar disk. Ito po yun, yung solar hole, yung coronal hole po yan. Nagkakaroon na naman tayo ng mga coronal hole. Kitang-kita naman po dito sa ating real-time images ng haring araw. Ayan o. May mga coronal hole po tayo kaya may mga regional na nag-burst at umaabot yan sa atin sa Earth. Ang tawag nila dyan yung solar disk. So, posible ang radio blackout anytime. At wala sa ating sunspot number, double check natin, medyo may patutok. May mga cluster po na malakihang mga sunspot. Kaya na lamang na AR4346, 4345 hanggang 4341. Itong C4343, medyo palayo naman yan, pero cluster na medyo ramdam pa rin yan sa Earth, yung arrival. So, yung ating sunspot kahapon, mataas, 144. Ngayon, 124 ang ating sunspot number kay Haring Araw. Well, obvious naman, nakikita natin sa images, yung cluster ng SDO, yung magnetogram nga niya, malawak yung cluster, kaya medyo umaabot sa Earth yung bursting, at yung solar wind sa moderate po yung velocity ng hangin until now. So, makikita natin mga at least 707 km per second o mahigit sa 2.5 million km per hour po ang bilis niyan. So, malakas yung velocity. So, medyo may mga minor tayo na X-ray flux. Ayan, kitang-kita naman po. Mga M1, kaninang kagabi po ito. At ngayong umaga, 7:51, ay M1.1 naman ang nakataas dito. So, typically, ay maliit lamang yung, o minor lamang yung X-ray events. Pero wag natin babaliwin yan dahil yung mga
solar panels ng mga satellite natin, makakaapekto pa rin yan kahit maliliitan lamang. Lalo na kung matagal na nakababad o long run. So, yung ating geomagnetic activity, patuloy na unsettled po, active to unsettled. At makita natin na medyo kaya namang saluhin ng ating magnetosphere, base na rin sa ating GOES magnetometer. Hindi naman ganun kasignificant o mataas ang impact, lalo na yung horizontal parallel pa ng magnetosphere natin o yung ating solar wind na tumatama dito sa direkta sa Earth. So makita natin ang ating ionospheric range, maliit naman, so walang masyadong problema tayo sa total electron content. Yung aurora hindi naman ganun kagrabe. Yan, maliit din naman yung plasma density, although medyo nararamdaman pa rin natin dahil sa yung cluster nga po ng dark region dahil sa mayroong solar coronal hole na nakikitaan tayo sa haring araw na nakatutok po sa Earth. Hindi rin magandang ating air quality na 55 index, so moderate po ito. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga, mga folks. Ayan. Hindi po magandang ating air quality. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at lulubog po ito mamaya 5:47 PM. At dahil wala tayong moonrise and moonset, zero illuminated tayo, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ang Lunes. Patuloy pa rin ang partly cloudy natin na may bugso ng hangin o cold breeze. Mataas ang tsansa na pag-ulan 100%. Maaring hindi dito sa mismong NCR, maaring Karatig City, pwedeng sa Quezon City or pwede sa may bandang Parañaque or Pasilangan na kung saan mas mataas yung accumulated water vapor. Hindi masyado dito sa may bandang Kaluran, kabilang na dito sa amin sa Grace Park, Caloocan. Bukas ng Lunes, partly cloudy pa rin daw tayo, pero mababang tsansa ng forecast ng uulanin, 29 to 30%. Highest and lowest na presyo expected, maglalaro, 29 to 30 degrees Celsius highest, and lowest na presyo expected ay 23 to 25 degrees Celsius. At mula naman sa local weather advisory, although sobrang light na ito, hindi na natin muna babasahin dahil 3 AM pa ito huling report ni Pag-asa. Pero at least, natili itong tropical storm, which is discuss natin yan sa susunod na report. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang most of eastern sections ng Nodo Luzon hanggang southeastern Luzon at eastern Visayas ay patuloy pa rin kayong uulanin dahil sa presensya po ni Ada. Ayan, mataas po yung water vapor pa rin. Lumalagpas pa rin sa at least 30 mm ang accumulated water vapor. Kung mapapansin nyo, yung pinakamalapit na pinaka-center eye niya ay nandito yan sa may bandang hilagang silangan ng Catanduanes dito sa may banda rito. Ayan, yan, nandyan yung sirkulasyon niya. Makita niyo naman yung galaw ng sirkulasyon ng kanyang hangin. Kitang-kita naman po, very obvious. At makita natin ang most of eastern sections ng Luzon, kasama na ang Bicol region at eastern Visayas, ay patuloy po tayong magkakaroon ng malawakang pag-ulan. Yung hatak nito sa may bandang monsoonal wind sa Timog Kanluran, halos hindi naman ganun kalakas ang quadrant ng hatak nito sa water moisture dito sa may bandang southwest ng ating bansa. Pero magiging maulap po ang most areas ng Visayas at Northern Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. In detail, kung lalapitan natin gamit ang satellite imagery, makikita po natin ang mostly na maulap na yung paporin pa rin. Siyempre, nandyan po ang magkakahalo na shear line dito sa may bandang hilagan silangan ng Nodo Luzon. So magiging mas maulap pa rin tayo, kabilang na ang Aparib, Batanes Group of Islands, Aurora, Quirino, yan, Tugigaraw, pababa ng Quezon Province yan sa silangan hanggang Bicol region na po yan. Very obvious naman po at patuloy pa rin tayo inuulan dyan. Ayan na po. Kita natin ang sirkulasyon, halos pinaka-center eye wall ni Ada. Ayan, nasa may bandang hilagan silangan nga po ng Catanduanes, malapit dyan sa baybayin. Kaya patuloy pa rin kayo magiging maulan na may posible pa rin mga pagbaha dahil kung sisilipin natin na heavy rain potential, heavy rain cluster pa rin ang umiiral, kabilang na ang buong Camarines Norte, Camarines Sur, hanggang Legazpi, Naga, Sorsogon na po yan at Catanduanes. Ingat po at posible pa rin tuloy-tuloy kayo na magkakaroon ng pagbaha at mula naman sa ilagang bahagi naman ng Luzon, lalo na sa Kanluran, parte ito mostly cloudy po tayo. At makikita naman natin na hindi naman ganun kagrabe ang kapal ng ulap, pero very gloomy po ang maghapon natin maging sa bahagi po ng Kanluran ng Ilocos Region, pababa na yan ng Baguio, Benguet, kasama ng ilang bahagi na Ifugao, Nueva Vizcaya,
Pangasinan at Central Luzon area. So mula na yan sa may Tarlac, pababa ng Pampanga, Bulacan, syempre kasama ang Metro Manila sa magiging gloomy ang panahon, although at least umaaraw-araw kahit papano. Medyo numinipis-nipis po yung ulap dyan. Swerte na lamang dahil yung boundary po ng shear line ay nandyan po. Malakas po yung resistance ng shear line dito. Yan. Kaya yung upward low ng kaulapan ni Ada ay halos nag-drifting na po siya pahilagan silangan. Ito po yung sinasabi natin na yung galaw ng hangin niya, malakas po natulak ng hangin na kasama ang tubig ulan sa ulap ay makikita natin kumikilos pahilagang silangan po. Malakas yung puwerta niya pahilagan silangan. Which is iyan naman ay pinipigilan ng ating high pressure area ridge dito sa hilagang bahagi po ng Luzon. Diyan po nagkakaroon ng resistance si Ada, kaya kung bakit ay unti-unti pinipigilan nito yung upward low ni Ada. Kaya mangyayari, sasabay yan, kikilos yan pahilagang silangan muna, and then magkakaroon siya ng parang drifting, yung halos ganyan, magsisirko siya ng paganyan. Habang ito'y nagdi-drifting pa timog kanluran, unti-unti, pahina naman siya ng pahina. Dahil, syempre, alalahanin natin, dalawang weather system po ang nagkakaroon ng resistance sa kanya. Yung high pressure area dito sa Hilaga, yung boundary ng shear line nandyan. Ito yung high pressure area dahil sa lamig ng amihan at yung easterlies dito. So, mapipiga siya o mako-compress ng husto itong si Ada hanggang sa magiging tropical depression na lamang within 4 to 5 days at tuluyan na lang itong magiging remnant na lamang bago ito muling kumilos patimog kanluran po at maaring lumapit dito sa may bandang Eastern Visayas. Well, depende po yan. Kasi habang kikilos yan patimog kanluran, mas mataas ang resistance na pumipigil dahil nga po yung easterlies at yung step-step yung hangin ng dito sa may bandang southeasterlies wind. Yung malakas din po yung southeasterlies wind. So, pahihirapan talaga siya pag kumilos nito pa southwest. Mas malakas yung nagiging resistance. Kaya, siguro, bago pa ito lumapit ng Eastern Visayas, ay baka mag-remnant na lamang talaga ito at mag-tropical wave na lamang. So, again, magiging maulap lamang ang buong bahagi ng North Luzon hanggang South Luzon. Kabilang ng Metro Manila at Mindoro, syempre, katamtaman sa may bandang Mimaropa. Ang rest ng South Luzon magiging partly tumusikaw di pa rin tayo at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan maging sa isla ng Burias Island, Masbate, Marinduque, all the way hanggang northeastern part ng Eastern Samar. Nalalabi ng Visayas, magiging maulap pa rin po tayo sanang isolated rain showers and localized thunderstorms, pero at least medyo kalmado ng bahagya yung inyong sama ng panahon dala po ni Ada dyan. Kabilang na ang Eastern Samar mula Borongan, Eastern Samar pababa ng Gian, papasok ng Tacloban sa northern part ng Leyte at southern Leyte. Dito medyo improved weather condition na tayo sa may bandang most of Cebu. Magiging maulap na lamang sa bahagi ng Bogo, Cebu hanggang dyan sa may bandang Danao. So magdala pa rin ng payong just in case of isolated rain showers at northern part ng Negros Region at Panay Island. Magiging maulap tayo pero umulan man, mga kalat-kalat na lamang na mga light to drizzle rain ang aasahan nating ulan. Dahil wala tayong nakikita na heavy rain potential sa most of Central Visayas at west portions ng Visayas. Yan. Magiging maaraw na kayo dyan, lalo na sa may bandang paligid ng Canlaon, pababa na po yan ng Dumaguete at most of southern part ng Cebu, Bohol at Siquijor. Mula naman sa Mindanao, at least dito moderate na at mostly nagiging fairly weather na kayo sa halos buong entire ng Mindanao. Magiging maulap lamang ang west portions ng Zamboanga Peninsula pero mga light to moderate lamang at mga isolated lamang na tumitila din kagad ng mga pag-ulan. So magiging mas maalinsangan kayo dyan sa halos buong Mindanao, hindi na gaano ramdam ang presensya dyan ni Bagyong Ada. So mula kahapon, inuulan pa rin, nakataas pa nga kahapon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang bahagi po ng Dinagat Island. Pero ngayon malamang tinanggal na yan ni Pag-asa dahil makikita naman natin sa satellite imagery ay halos fairly weather na po ang halos buong entire ng Mindanao. Kabilang na ang Davao Region, yan, BARM. So wala tayong masyadong magiging analysis dito, maliban na lamang sa forecast na mataas po nasa 60% na magkakaroon kayo ng mga localized thunderstorms pagdating po ng hapon o gabi, most of eastern sections po ng Mindanao at Davao Region. So be ready pa rin lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw.
So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, as of 8 o'clock pa naman ito, dahil every 6 hours po muna ang ating ginagamit, dahil hindi gumagamit yung near real time natin, ay nasa central air pressure pa rin ito na 999 hectopascals. So, nanatili itong tropical storm category sa ating 1 minute average sa 74 km per hour at bugsong umaabot ng 96 km per hour. Yung katumbas na 10 minute average yan ay 65 km per hour at bugsong umaabot sa 85 km per hour. So, ang distansya niya mula kaninang 8 o'clock, gaya na ating binanggit kanina, magiging reference point natin ay Birac Catanduanes. Nasa layo itong 138 km northeast ng Birac Catanduanes po yan. Kaninang alas 8 po yung huling update niyan. So, mapapansin natin ay mula nung isang araw, pa north westward ang kilos nito. Ngayon, kumikilos ito pahilagang silangan na. Yan, halos kumukurba na siya o nagre-recurving na po siya ngayon. So, magkakaroon pa rin ng mga ilang pag-ulan dyan, lalo na sa may bandang Catanduanes. Ingat po. Pero magme-maintain ito sa pagiging tropical storm. Mula sa ating tropical cyclone track combination, base sa mga multiple official weather agencies natin, mula kay Pag-asa, Joint Typhoon Weather Center o maging kay Japan Meteorological Agency. Ito po yung tropical cyclone forecast error ng Japan Meteorological Agency. Kahit tingnan nyo po sa website ni Japan Meteorological Agency, ganyan na ganyan din ang lumalabas. So, walang pinagkaiba po yan sa forecast ng JMA. So, makikita natin ang pinakamas detalye na kung ano yung magiging significant na galaw niya, very erratic. Makikita natin yung resistance dulot po ng dalawang weather systems. Pero makikita natin sa multiple track combination natin ay iisa pa rin yung nagiging forecast nila. Nahihilagang silangan na po ito mula ngayong araw po yan. At tuloy-tuloy po yan ha. At within 4 to 5 days daw ay kikilos ito o magdi-drifting yan ha. Habang kumikilos pa hilagang silangan, then mag-i-eastward and then bigla itong kakabig pa southeast, then southwest. Mga anong araw na yan? Siguro magsisimula na itong magdi-drifting pa southeast mga January 20 na. Na kung saan yung January 20 na yan na yung possible, aktibo na po yung posibleng isang bagong low pressure area na mabubuo na naman dito sa southeast of Guam. Yon. So titingnan natin maya-maya yan sa assessment monitoring. At mula sa galaw ni ADA ay lahat ng weather agencies ay naaayon naman yung forecast na ganyan na magiging kilos niya. At habang nagdi-drifting ito pa southwest, mapapansin natin unti-unti hihina ito ng hihina. Babalik sa pagiging tropical depression at maaring ito ay mag-remnant na lamang. So maaari pang magbago yan habang within 48-hour period po to 5 days. Ito po yung range natin dahil kung titingnan natin sa kanyang tropical cyclone intensity forecast, mananatili daw siyang tropical storm sa loob ng 4 na araw hanggang 5 araw yan. So kung hanggang 4 o 5 araw yan, lalabas bago mag-test day or mga around hanggang test day pa siya mananatili sa pagiging tropical storm category. So napakabagal ng pagkilos niya. Although sa movement speed ayon kay Pag-asa ay nasa around 20 km per hour yung kanyang movement speed. Yung floating satellite imagery, makita niyo po yung pinaka-central eye wall ni ADA. Ayan, kitang-kita po, malinaw po. Sa hilagang silangan nga po ng Catanduanes, yung pinaka-sentro nitong si ADA. Yan, makita po ang lakas na resistance ng shear line dito. So, napipigilan talaga yung kanyang sirkulasyon until now. Yan. At kung lalakas pa ba siya above tropical storm, well, base sa ating tropical cyclone intensity forecast, malabo na itong mag-severe tropical storm pa. O mas humigit pa ang lakas niya. So, hanggang dyan na lamang talaga sa tropical storm ang ilalakas ni ADA. So, mukhang tatagal pa siya mamamalagi sa silangang bahagi ng bansa natin ha. Hanggang this week pa po. So, hanggang Tuesday to Wednesday, mukhang mananatili yan sa silangang parte pa rin ng bansa itong si ADA. Dahil nagkakaroon siya ng resistance dahil po sa dalawang weather systems. So, wala tayong further observation dahil yung kanyang galaw kasi at yung lakas ng hangin niya mananatili lamang sa ganyang kategorya at yung dalang ulan mananatili nakataas sa baba ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Kaya nakataas pa rin tropical cyclone wind signal number 2 ang most areas ng Bicol region. Yan.
Dito sa may bandang Eastern Samar at pababa ay nakataas na lamang sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pero mostly dito sa may bandang Bicol region nakataas pa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at number 2. Na-post ko na rin yan sa aking report sa Facebook page. Tingnan na lamang ninyo, napakadami kasi ng mga bayan dyan sa Bicol region. Yan. Buti na lamang walang pasok dahil linggo po. Ay probably siguro pagdating siguro ng Lunes, medyo hindi na ganun katindi ang magiging pag-ulan siguro sa may bandang Catanduanes o most of Bicol region. Decide na lamang ng mga governors o mayors dyan kung magsususpend sila ng klase bukas po ng Lunes, January 19, 2026. Nasa ating mga LGU na lamang magdidesisyon yan. Pero bukas kasi ay papalayo na po yung sentro ni ADA, so mababawasan na ng konti o bahagyang mababawasan na yung lakas ng ulan na iiral dyan sa may bandang Bicol region. So, tingnan na lamang ninyo kay Pag-asa. Siyempre, ang magiging basehin nyo si Pag-asa ang magdidesisyon na kung saan dyan kayo magbabase kung magsususpend kayo ng klase bukas. Sa may mga pasok po sa mga eskwela at mga trabaho just in case. So, yun lamang po at siguro magpo-post din tayo mamayang gabi pa kung may mga magsususpend ng klase bukas po. Para may mga idea tayo sa mga estudyante natin sa Bicol region kung magsususpend ng klase. So, ito po yung forecast and symbol niya. So, very significant na ganyan ang magiging galaw talaga ni ADA. Patuloy po. At yung kanyang spaghettios, very erratic pa rin yung nagiging track niya dito. Well, obvious naman sa ating tropical cyclone track combination, erratic din at hindi 100% iisa ang galaw. Iba-iba. Ito nga, mas malayo nga yung kay Japan Meteorological Agency. Hindi kagaya ng DeepMind AI, Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center, halos magkakadikit ang kanilang forecast track analysis. Ngayon, silipin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Makita natin sa West Pacific Basin ay nagkakaroon na ng at least 15% na anomaly itong binabantayan natin na bagong convergence. At posible pa itong mag-invest dahil nagiging highly confidence po yung mga forecast na ito'y magiging invest low pressure area. So, double check natin kung tataas yan mula sa ating Tropical Cyclone Advisory mula kay Japan Meteorological Agency within 48 hours. Yan. Kasi sa Joint Typhoon Warning Center, hindi pa sila nagtataas. Yan. Kay Japan Meteorological Agency, double check natin in the next 24 hours. Kung itataas na nila yan, wala pa. So, wala pa rin. Nanatili pa rin walang itinataas. So, baka within or next 48 hour pa talaga sila magtataas. Ayun, nagtaas na nga. Sabi ko na, within 48 hours, magtataas na si Japan Meteorological Agency na yung binabantay natin sa southeast of Guam bilang isang invest. And investigative na rin kay Japan Meteorological Agency within or next 24 hours. Or within 48 hour po yan sa aking analysis. Ayun, bababa siya sa 1,004. I-consider na yan ni GMA as invest low pressure area. Kung sakali, magiging 92W na po yan, just in case po, 92W. At kumikilos din kasi yan, pahilagang kanluran, so malinaw naman po yan mga folks. Positive po kay Japan Meteorological Agency, within 48 hour period po yan. So, lalabas yan mga this week, baka itaas na yan siguro bukas ng Monday or Tuesday ni Japan Meteorological Agency. Dahil bago siguro mag-Friday, ay magpa-positive na siya ng husto by Tuesday. Diyan, magkakaroon na siya ng positive development. Kapag nagtuloy-tuloy yan, makikita natin mataas po yung kanyang vorticity. Disorganized pa lamang siya at hindi pa ganun kapulido yung upward low. Just in case, nagkakaroon pa lamang siya ng mataas na vorticity. At least, high na po, moderate to high na po yung kanyang vorticity. Bakit? Base sa ating ebidensya, sa ating real-time o actual vorticity ng kanyang hangin, yung kanyang Coriolis, makita natin, moderate to high na po yung kanyang vorticity. So, nagkakaroon na ng circulation dyan sa area. Nagkakaroon na siya ng Coriolis at nagkakaroon na siya ng sufficient na moisture para ito ay magkaroon ng upward low. So, yung kanyang alof, hindi pa ganun kapulido pero positive na po yung kanyang sirkulasyon dito. Yan, namamataan yan sa southeast pa rin ng Guam o south of Guam at mapapansin natin kumikilos po yan pa northwestward. Yan, pa northwestward pa rin yung galaw niya.
Yan. May mga ibang forecast naman na mas stiff, medyo pan west-northwest pa, northwest-northwestward pa po yung nagiging galaw niya. So, dalawa po yung magiging senaryo. Pero ano man ang magiging senaryo niyan, malinaw na posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility this week po. Well, ano yung magiging basehan natin? Mula sa ating global spectral model, sa ating mean sea level pressure, mapapansin natin, ayon yan sa data feed mismo ng Japan Meteorological Agency, process ng pag-asa mismo, makita natin ay pagdating po ng January 23, so bale January 23 to 24, ay inaasahan na papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. Base dito sa ating mean sea level pressure extended forecast. Yan. So, kung hindi by January 23, maaaring January 24, papasok na yan ng Philippine Area of Responsibility. Yan, nasa boundary na ito ng PAR. Yan, ito po yan. By January 20 nga po, magiging positive siya. Yan, 1,004 hectopascals. Itataas siya ni Japan Meteorological Agency. So, within 48 hour talaga ang nakikita natin dito. Then, itataas na yan as invest at tatawagin yan sa 92W ng ating tropical cyclone sector kapag itinaas na yan as bagong invest. So, napapansin natin na mukhang dalawang low pressure area na kagad o posibleng dalawang bagyo ang mabubuo ngayong unang buwan pa lamang ng taon. Grabe so hindi natin inaasahan. Dapat wala tayong bagyo or halos pahinga po sana ang typhoon season natin. Pero sa hindi natin malamang phenomenon na hindi natin inaasahan ay magkakaroon pa nga ata tayo ng dalawa na low pressure o dalawang bagyo pa ata ang mamamataan natin na papasok ng teritoryo ng bansa ngayong buwan. So, very rare cases po ito, pero yun nga po, nakakalungkot naman na napakaaga, mayroon na kaagad tayong bagyo. So, makikita po natin ang epekto ng climate change at makikita po natin ay sunod-sunod na kaagad. Para tayong nasa month of June o July, may mga ganitong may sunod-sunod na kaagad na low pressure area o tropical wave na nabubuo. Kung hindi man tropical wave, talagang bagyo na, gaya na lamang ni Ada. So, medyo tutukan natin itong maigi dahil medyo long range forecast pa po ito. Pero nagpa-positive na kasi dito kay Japan Meteorological Agency. Yan So, invest na po siya at maaaring itaas na yan as 92W. Yan, malinaw dito is 23 o 24 papasok ito ng PAR. At mula sa ating tropical cyclone strike probability ay mataas na talaga siya. Nasa halos 70 to 80% ang kanyang genesis. Ibig sabihin mataas ang confidence nito na magiging isang aktibong low pressure area habang nandito pa yan sa may bandang Guam. So in 144-hour period, kung titingnan natin kung ano ang magiging trajectory niya, yan, para may idea na tayo mga folks. Ayan, so makikita po natin, magkakaroon na naman siya ng interaction dito. Pero magkakaroon na naman siya ng interaction kasi nga po may amihan pa rin tayo. So nagkakaroon ng resistance habang lumalapit itong bagong tropical wave nito. So ang araw nito by January 23 na po bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility or either January 23 nga po o 24 ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Magkakaroon na po ng strike probability ang most eastern section sa Mindanao at Visayas at is nasa 5 to 10%. So baka in 168-hour period to 192-hour period siguro, double check natin kung anong araw ang approximate na araw na maapektuhan ng pag-ulan. Ang Eastern Visayas na naman at Mindanao. Yan. So pagdating dito, January 24 kinabukasan, makikita natin tumataas na po yung effectivity ng pag-ulan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. So January 24 po yan, susunod na naman na weekend. So mukhang magiging maulan na naman ang susunod na weekend natin sa bahagi ng Eastern Mindanao at Visayas area. So hopefully hindi yan magkaroon ng mas malakas na development kagaya ni Ada, pero hindi natin inaalis
ang maliit na posibilidad dahil again, mataas nga po yung confidence ng forecast ayon na rin kay ECMWF. At mula sa ating mga multiple computer models, mula kay GFS, magpa-positive po siya. Ayan. Yan, bumababa siya sa 1,007 to 1,004 hectopascals dito. So, medyo disorganized pero at least malinaw siya na magiging invest siya this week. Kay CMWF, mapapansin natin ay ganun din, nagwa 1,004 hectopascals. So, magiging invest din daw siya this week. So, within 48 hour po yan. Yan, medyo nagka-cluster. So, tropical wave niya, medyo halata na. Kaya, maaaring maging invest na rin yan na C92W just in case. Kay Icon, wala pang data at GM. Kay NavGem kasi is walang update tayo kay NavGem. So, wala tayong idea kay NavGem kung bakit wala silang update na data. Yan o, wala pa siyang pinaka-latest update. Ang gumagana lang sa ngayon kay GFS at ECMWF na which is medyo significant naman ang forecast nila na pare-pareho na nagpa-positive na magiging invest ito within 48-hour period. So, tututukan natin itong maigi mga folks. Sa ngayon, maliit pa ang chance nito na magiging ganap na bagyo ha. Sa ngayon, magto-tropical wave pa lamang ito sa loob ng 48 oras. So, tututukan muna natin itong maigi. Kung hanggang saan ang ilalakas nito, oras na ito ay lumapit dito sa Philippine Area of Responsibility natin nitong darating na weekdays or bago mag-weekend po nitong linggong ito. Abang-abang na lamang po sa latest updates mga folks ha. At least may idea na tayo na patuloy pa rin tayo na nagkakaroon ng mga tropical wave at posibleng meron na naman tayong kasunod na mahina o kahit man lang aktibong low pressure area. So, kamasay naman natin yung ating mga dam levels in historical data. Nakabukas po yung gate ni Ipo Dam. So, halos magwa 101 na rin. Halos aapaw na rin kasi. So, kailangan nilang magbukas ng gate. Well, dahil malamang dyan sa may iba ng eastern sections, nagkaroon sila ng mga heavy rain. Kaya, nagbukas siguro ng gate at para maiwasan ng overflow. So, nakabukas po yung dalawang gate ni Ipo Dam at stable naman kay Angat Dam. And the rest ng mga dam natin nasa critical level pero hindi ko maintindihan, nasa halos paabot naman yung kanyang level, yung water level niya. Hindi naman ganun ka-critical pero bakit naka-indicate na critical? Kasi dapat kasi i-adjust na nila ito sa hydrological center Naka-indicate tuloy, nagwa-water critical siya kahit hindi. So, wala po tayong magagawa. Yan kasi yung data niyang hydrological center natin. Hopefully, ma-adjust po yan ng ating kinaukulan kung ano ba talaga ang tamang critical level ng water level reserve. Kasi kung hindi naman yan critical, bakit yung inyong deviation, yung pinaka-normal high water deviation ay nasa below critical pa rin siya. Pero sapat naman ang water level. So, hindi ko po maintindihan. Mula kay Ambuklaw yan, Binga, San Roque, Pantabangan Dam, at Magat Dam. The rest naman, wala namang nakabukas na gate at lahat naman ay sapat ang water level. Kung titingnan natin sa monthly graph natin, naka-indicate siya water critical level. Pero normal pa rin na mapapansin natin. Hindi naman siya ganun talaga ka-real time na critical. So, wala tayong magiging komento sa ating water dam. Silipin din natin yung ating flood advisory mula sa data feed mismo ni Pag-asa. Tingnan natin kung may nakataas na flooding. Ayan, so ito yung forecast track ni Pag-asa pareho sa ating tropical cyclone sector. Nakataas ang pagbaha dito pa rin sa buong Bicol region at Eastern Visayas pa rin. Ayan, malinaw naman dito. Pero dito, mababa na po yung warning ng flood advisory sa most of western portion at Central Visayas. So, walang masyadong problema. Dito lamang sa may bandang Bicol region lang talaga nakataas pa sa high probability of flooding. So, mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan sa yan, dyan sa may bandang, lalo na sa may bandang Bicol region. Bina talaga sila ng husto mula pa nung isang araw. At mula naman sa ating ulat lindol, diretso agad tayo sa ulat lindol, wala naman tayong nadedetect dito na medyo malakas-lakas ang mga paginig so far. Yan. Pero may mga minor cluster pa rin tayong nadedetect, mga mahihina o moderate na earthquakes. Yan, may mga cluster na mahihinang lindol so far. At sa ating data feed mula kay Phoebox, mula kaninang madaling araw, ay wala namang magnitude 4 na naitala so far si Phoebox. Yan.
So mula sa data feed nila, mula kaninang madaling araw, kukonti lang naman kukonti pa naman yung listahan ng mga earthquake cluster o mga bagong registering na lindol. So walang masyadong problema, pero patuloy pa rin ang nadadagdagan ng mga pag-iinig, lalo na sa may bandang Mindanao area at Cebu area. Dumadami na rin yung clustered earthquake dito sa may bandang Batangas sa paligid at west portions ng Nodo Luzon. Kaya wag tayong pakampante mga folks ha. At bilangin natin gamit ang ating historical earthquake data kung ilan na po yung total earthquake natin. Maabot na ba sa more than 600 ang total earthquakes? Tingnan natin. Yan, for the month of January 2026. At makikita natin na sa total of 580 total earthquakes na po tayo. 547 dito is magnitude 2.0 pataas, 26 sa magnitude 4 at 5 magnitude 5 at 2 magnitude 6.0. Pinakamarami pa rin ang cluster dito sa may bandang Bogo, Cebu hanggang dyan sa may bandang Manay, Davao Oriental. Tingnan natin kung ilan na po yung total cluster earthquake. Sa Bogo, Cebu, 57. Sa paligid po ng Manay ay nasa 170. Zoom natin na maigi para mas detalyado. Yan, 151 po. So patuloy na nadagdagan yung mga pagyinig dyan sa may bandang Davao Oriental. Ingat po mga kababayan dahil ang dami na ninyong clustered earthquake list dyan. Yan, tumataas din sa may bandang Luzon. Yan, maabot na sa 52, most of west portions ng Nodo Luzon. At sa paligid po ng Metro Manila hanggang bandang dyan sa may bandang Calapan, Oriental Mindoro ay nasa 27. So medyo may mga pagyanig na rin tayo dyan sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon. Yan, pero naniniwala tayo na mas tumataas na po yung pressure points dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon o most of western portions ng Luzon. Kaya maging mas alisto pa rin po tayo mga folks dahil malamang tumataas o mas tumataas na po yung pressure points dyan. Hindi kagaya dito sa may bandang Katimugan naman ay dahil sa tuloy-tuloy po na nagre-release yung malakas na lindol at mga iba't ibang clustered earthquakes, at least hindi ganon ka high stress yung subduction plate dito. Hindi kagaya sa Luzon, inaasahan natin na tumataas na ng husto yung stress ng plate dyan o nung ating tectonic plate dyan. Kaya lalo po tayong maging ready anumang oras at mag-iingat mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Linggo, January 18, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, January 18, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang na anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na magiging mahangin po tayo kabilang na dito sa Mega Manila at most of Northern Luzon, lalo na sa silangang parte ng Luzon At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.